ginamit ninyo ang iyong talento, ang iyong boses para sa Panginoon, para ma-bless yung ating mga kapatid. Purihin ng Diyos. Congratulations din sa mga nakagraduate, nakapasa ng civil service, at nakapasa ng board exam. Praise the Lord! Congratulations! Okay. Later on, yung iba naman meron tayong bar exam passers. Okay, so kita natin, civil service, board exam, bar exam, at ano pa pang mga exam sa Pilipinas, ano? So, congratulations. At nawa ang iyong career, ang iyong buhay, magamit sa paglilingkod sa ating Panginoon. Can you say amen to that? Kung ano yung mga blessings, mga kaloob, yung mga binibigay niya sa atin, ay magagamit para sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Yung title ng message this morning is Using Our Lives in Christ's Service. Yung buhay natin na nagagamit sa paglilingkod sa Diyos. Makita po natin ang passage natin sa Acts 9:36 hanggang 42. Sa next na slide, galing ako nung isang araw, then kahapon, umattend ako ng business as mission na conference sa Shangri-La, sa BGC. May nag-sponsor sa akin ng 12,000 para makadalo. Sabi ko, hindi yata bagay sa akin to kasi mga negosyante yung mga nandun, ano? More or less 500 yung mga dumating. Sabi nila mga 96 to 98% mga business owners na mga Christians. Yung ilang percentage yung mga katulad namin na mga pastor na kanilang inisponsoran. At ang dami mga testimonies kung paano itong mga negosyante humaharap ng mga challenges, pero kung paano rin sila ginagamit ng Panginoong Diyos. May isang nag-share about yung tawag ng Panginoon sa kanilang magulang doon sa Jensan na mag-umpisa ng isang maliit na negosyo. Pagkatapos, as years pass by, lumaki ng lumaki, pero lagi nilang ino-honor ang Panginoon sa kanilang negosyo. Hanggang sa kumalat sa buong Pilipinas, hanggang doon sa Papua New Guinea. Pero ang very interesting ay sa kanilang pagnenegosyo, ginagamit nila ito, maraming employees na nabe-bless at nagmi-mission din sila, marami silang mga pastor na sinusuportahan para mag-evangelize, mag-church planting. Hanggang sa napunta sila sa Papua New Guinea para mag-church planting din doon at magtayo pa ng isang Bible college, Bible school para matrain yung mga magpapastor doon. So nakita ko dito na pwedeng gamitin ng Panginoon kahit yung negosyo, yung buhay, yung career natin para sa kanyang ministeryo. Ang tanong natin this morning about this message is, what happens when our lives are fully used for Christ? Una, makikita natin ito sa buhay ni Dorcas, ni Tabitha, at nawa matuto tayo sa ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. So yung tanong natin na what happens when our lives are fully used for Christ's service, una, sa first na point natin, basahin natin nga ng sabay-sabay, others are blessed by our service. So kung ang buhay natin ay nagagamit sa paglilingkod kay Kristo, maraming tao ang mapagpala. Others are blessed by our service. Tingnan po natin sa Acts 9:36, basahin natin ng sabay-sabay. In Joppa, there was a disciple named Tabitha. In Greek, her name is Dorcas.
She was always doing good and helping the poor. Okay. Ang isang tao na ito, ang tinatawag siyang Tabitha, taga-Joppa. Saan yung Joppa ngayon? Doon sa Tel Aviv, Israel. Yung Tabitha na ito, sabi dito, she was always doing good and helping the poor. At tinatawag siyang a disciple. Sa Book of Acts, nag-iisa lang dito yung isang babae na tinawag na disciple. Siya ay disciple of the Lord Jesus Christ. Siya ay isang tagasunod ni Kristo at naglilingkod kay Kristo. At ang sabi dito, she was always, hindi yung sometimes, pero always doing good and helping the poor. Mga kapatid, ang isang disciple ni Jesus Christ na katulad ni Tabitha, pag siya ay sumusunod kay Kristo bilang isang disciple, gagawa siya ng kabutihan at mapagpala lalo na ang mga mahihirap. Very interesting kasi nabanggit dito yung helping the poor. Meaning ang isang disciple ni Jesus Christ, tunay na tagasunod ni Kristo, napapagpala ang marami, lalo na ang mga mahihirap. So magandang itanong natin sa buhay natin, kung meron bang nabe-bless sa buhay natin na mahirap. Kung mahirap tayo, baka mayroong mas mahirap pa. yung kung isang kahig, isang tuka tayo, yung iba, 2 kahig, walang tuka. Oo. Pero tingnan po natin, ang isang katulad niya, na tagasunod ni Kristo, na nabe-bless yung iba, lalo na ang mga mahihirap. Sabi ni Jesus Christ sa Luke 6:34 hanggang 35, "And if you lend money only to those who can repay you, why should you get credit? Even sinners will lend to other sinners for a full return. Love your enemies, do good to them, lend to them without expecting to be repaid. Then your reward from heaven will be very great, and you will truly be acting as children of the Most High, for He is kind to those who are unthankful and wicked." Grabe yung ating Panginoong Diyos, Mabait talaga kahit sa mga unthankful, kahit sa mga wicked, At napakahirap ito, yung tinuturo ni Jesus Christ sa kanyang tagasunod. Kasi sabi dito, kung magpapahiram ka sa mga may kaya na bayaran ka, walang credit sa iyo yun kasi babayaran ka rin Pero kung makakatulong ka sa mga hindi kayang magbayad, ang Panginoon ang magbabayad para sa iyo. Very radical yung teaching ni Jesus Christ. Talagang sabihin natin, mahirap. Pero isang tao na katulad ni Tabitha, na isang tagasunod, nabe-bless niya yung mga mahihirap na hindi kayang suklian siya. May isa akong na-meet na pastor na sinusunod niya yung pagtatanim. Merong umuso kasi yung sinasabi magtanim. So sabi niya, nagtatanim daw siya sa mga mayayaman. Kasi pag nangangailangan siya, yung mga mayayaman, ibabalik din sa kanya.
Ito mismo yung sinabi ni Jesus Christ Yung mga sinners, they lend to other sinners for a full return. Okay. Yung concept na ganon, hindi yun yung tinuturo ni Jesus Christ. Kasi ang tinuturo niya, yung mga walang kaya, na hindi ka nila kayang suklian. Kung makagawa ka ng mabuti, lalo na sa mga mahihirap, mabe-bless sila. Ang Panginoon ang magbe-bless sa atin. Sabi sa Proverbs, he who lends to the poor, lends to the Lord. Okay. So ang example natin dito ay si Tabitha, na ang buhay niya ay naging blessing sa mga mahihirap. So yung challenge natin mga kapatid is to use our time, our skills, and resources to serve others in Jesus' name. Sa next na slide, sabi ni Paul, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Ito po yung sikreto. Na pag gumawa tayo ng kabutihan sa iba, tumulong sa mahihirap, magtrabaho or whatever na gagawin natin, do it for the glory of God. Do it for the Lord and not for man. Pag ganun yung concept natin, ang pinaglilingkuran natin ay ang Diyos. At ang Diyos ang magbe-bless sa atin. Hindi man kaya tayong bayaran ng mga tinulungan natin, pero ang Diyos, mas malaki ang ibibigay niya. Yung testimony ko, for example, meron lang akong gustong i-share nung ako ay kagagaling ko lang sa Korea at that time at nagtuturo ako sa PTS. Sa time na yun, may tinatawag na care group. So, dahil nung ako ay estudyante sa Taytay Rizal noon, meron din silang covenant group. At yung professor namin doon na nag-lead sa tinatawag na care group, laging may donut. Laging may donut pag nag-Bible study kami, nag-aaral, may donut. Dinadala yung professor. Tapos maghahanda lang siya ng juice. Very simple, donut and juice. Ganun lang, tuwang-tuwa na kami noon. So, na-experience ko yun. Kaya minsan nagmamadali ako pupunta sa klase ko or covenant, hindi pa ako kumain, pero buti na lang merong hinahanda yung professor. Na-bless ako. Nung dito naman sa PTS, ginawa ko yon sa mga aking care group. Pagkatapos, every time, mayroon din akong minsan donut, minsan kung ano-ano na merienda. Pero once in a while, kakain kami sa kantin, may handa. Pag yung magko-closing na, dadalhin ko sila sa Mang Inasal. Nagugulat ako na talagang only rice. Yung meron iba doon, 6 na beses na mag-order ng rice. Sabi ko, lakas ang mga Then, yung may time na meron yung closing na, graduating na sila, at meron yung banquet night at i-appreciate nila yung professors. Isa doon nag-testimony. Sabi niya, honestly, lagi akong gutom dahil kulang sa allowance. Pero naalala ko yung time na si Pastor Lawrence nagli-lead ng care group, sabi niya, at may mga merienda, may pagkain, Sabi niya, at least minsan doon nakakakain ako. Nakakasurvive ako. Kasi meron kaming kabats, talagang may time dyan na sumusuka sa dugo dahil sa gutom. Okay. May mga ganon na mga estudyante na kahit nahihirapan, hindi nagsasabi, Pero sa experience ko na yun, nakita ko na yung simple
act of kindness, malaki na sa iba. Kita po natin, merong nabe-bless dahil sa ginagawa natin. Bukas ay pupunta ako sa Cebu dahil merong General Assembly ng Presbyterian Church of the Philippines. At yung Cebu na yon, nag-offering tayo last time para ipadala yung ating offering. Sa simple na offering natin, pinagsama-sama, marami ang mga natutulungan. So, yung poor ay yung mga needy at that time. So, makita natin yung mga calamities na nangyayari sa ating mundo ngayon. And we are ready to be of help sa mga victims, lalo na yung ating mga kapatid. At kasama ito sa pagiging disciples natin, na ma-bless yung iba, ma-bless yung mga nangangailangan, lalo na yung mga mahihirap. Pangalawa, kung ang buhay natin ay nagagamit sa paglilingkod kay Kristo, others remember our legacy of love. Ang maaalala nila yung ating pagtulong, yung ating malasakit, yung ating pagmamahal. Sa buhay ni Tabitha, sa next na slide, about that time she became sick and died. And when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, "Please come at once." When Peter arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows, ito yung mga tinulungan ni Tabitha, stood around him crying and showing him the robes and the clothing that Dorcas had made while she was still with them. So itong mga mahihirap, kasama yung mga widows na kanyang mga tinutulungan. Usually, ang mga widows, ang orphans, yung mga foreigners, in those days, sila yung mga mahihirap. Wala silang mga ari-arian minsan, kaya kailangan nila yung tulong. So itong Dorcas na ito, ang talent niya ay gumawa ng mga damit, mga clothings. Ginamit niya yon para ma-bless yung mga widows, yung mga balo. Meron siyang talento, tagagawa ng mga robes and other clothings. At dahil sa kanyang ginawa, nung siya ay nawala, siya ay namatay, naaalala nila ang kabutihan, ang pagmamahal na ginawa si Dorcas or si Tabitha. A life of love and service leaves a lasting legacy that honors Christ. Sa simpleng ginawa natin sa paglilingkod sa Diyos, kung ginagawa natin ito bilang disciple ni Jesus Christ, sumusunod tayo sa nais niya, magiging lasting legacy. Maaalala at magpapatuloy yung legacy na yon. Sabi sa Proverbs 10:7, "The memory of the righteous will be a blessing, but the name of the wicked will rot." Napakaganda kasi the memory of the righteous will be a blessing. Wala na sila. Halimbawa, may gumawa sa iyo ng kabutihan tapos pumunta ng abroad. Pero pag inalala mo yung kanyang kabutihan, nakaka-bless, di ba? Sabi dito, memory nga lang nakaka-bless. May isa akong nabasa sa Facebook Reels na napansin daw siya nung siya ay bata, ng isang bata rin. Kasi araw-araw, gutom siya, wala siyang baon. Pero may isang bata na babae na nakapansin sa kanya at hinatian niya ng baon. Nahiya siya pero tinanggap niya. Pero yung batang babae na yon araw-araw, hinahatian niya ng baon niya. Kwento ng tao na yon, biglang
lumipat na yung tirahan yung bata, yung pamilya niya. Kaya wala na. Pero naaalala niya yung ginawa ng bata na yon na napansin siya. Nung siya na ay naging successful, meron na rin siyang anak. One time yung anak niya, sabi ng anak niya, "Daddy, maghanda ka ng dalawang sandwich, dalawang baon." Sabi ng tatay, di ba, hirap mo ang ubusin yung isa, dalawa pa. Hindi. May isang bata doon na gusto kong bigyan ng baon din kasi wala siyang baon. Naalala ng tatay. Yung ginawa sa kanya ng batang iyon, ginagawa ng kanyang anak sa iba. The memory of the righteous will be a blessing. Nawa, pag naalala tayo, nabe-bless yung mga nakakaalala sa atin. Hindi yung pag naalala tayo, galit sila sa atin. Okay. Sa October 31, magkakaroon ng Reformation Day celebration sa PTS. Okay, sa next na slide. Isa pa, yan. Okay. Reformation Day celebration sa PTS. Reformation Fire. Living the Reformers' Spiritual Legacy. Okay. Meron tayong speaker. Main speaker ay si James Armstrong. Darating siya from the US. Isa siyang pastor ng isang mega church sa Florida, Live Oaks Community Church. Pagkatapos yung divided session, 3 kaming professors sa PTS kasama ako. So, umaga lang ito from 8:30 hanggang 12 and then lunch. Now, ang registration lang ay pang lunch, 100 pesos. Ang isa-celebrate natin dito, yung legacy ng mga reformers. Okay. Yung influence nila sa atin. Imagine, noong 16th century, na-impluensyahan nila ang Europa, Amerika hanggang Pilipinas. Yun yung isa-celebrate natin. Yung kanilang pinaglaban ay yung ating nandito sa ating wall, sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Kasi yung time na yon, merong itinuturo yung Roman Catholic Church na indulgences. Yung indulgences, yung may pirma yung Pope. Pag bumili ka ng indulgences na yon, mababawasan yung araw mo or taon mo doon sa purgatory. Kung 10 million years ka doon sa purgatory, magiging 9 million na lang. Depende kung gaano kalaki yung babayaran mo dito. Okay. So parang binabayaran nila yung kanilang kaligtasan. Pero itong mga reformers natin, pinag-aralan nila yung Bible. At itinuro nila na hindi ganun ang paraan ng kaligtasan. Hindi mo kailang bayaran. Meron nang nagbayad. Sino ang nagbayad? Si Kristo. Maniwala lang tayo kay Kristo. Sumampalataya tayo kay Kristo. Kasi ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang. So ito po yung ating isa-celebrate plus yung iba pa. And especially sa mga leaders natin, kasi ako ang ipepresent ko, church governance in the Reformed tradition. Makikita natin yung government system natin. So, sineselebrate natin ang legacy ng mga reformers. At ito yung challenge sa atin, na pag naalala tayo, meron din tayong legacy sa next na generation. Panghuli po na ating points, kung ang buhay natin ay nagagamit sa paglilingkod kay Kristo, others believe through God's work in us. Maniniwala, mananampalataya ang ibang mga tao.
Peter sent them all out of the room. Then he got down on his knees and prayed. Turning toward the dead woman, he said, "Tabitha, get up." She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. He took her by the hand and helped her to her feet. Then he called for the believers, especially the widows, and presented her to them alive. This became known over Joppa, and many people believed in the Lord. Yung miracle na nangyari sa buhay ni Tabitha, na binuhay ng Panginoon through Peter, kumalat. At dahil sa buhay niya, marami ang sumampalataya kay Jesus. Ba? Hindi yung nanampalataya sila kay Pedro, hindi. Nanampalataya sila kay Jesucristo. Yung buhay ni Tabitha, yung miracle sa buhay niya, naging paraan din yan para makakilala ang marami kay Kristo. So kung ang buhay natin ay nagagamit sa paglilingkod kay Kristo, kahit yung mga milagro, yung mga miracles na ginagawa ng Panginoong Diyos, gagamitin niya rin sa buhay natin para maniwala ang iba, mabless yung iba, makakilala kay Kristo. When Peter raised Tabitha, the people of Joppa had already heard about the Lord. The miracle confirmed or validated the truth they had heard, leading them to trust in Jesus rather than marvel at Peter. Pinapaliwanag dito, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay kumalat na sa Joppa. Kahit kumalat na, yung ilan hindi pa naniniwala. Pero nung marinig nila yung nangyari kay Tabitha, naniwala sila kay Jesus, sa Panginoong Diyos. So yung miracle na nangyari, confirmed or validated the truth about the gospel. Kaya nga, naniwala sila kay Jesus. Hindi sila naniwala sa miracle. Kasi yung miracle na yon, yun yung evidence na totoo ang gospel. Nakita sa buhay ni Tabitha ang katotohanan about the gospel. Tabitha's restoration to life became a living testimony to the gospel, showing that God in His sovereignty uses people and events to bring His word to life in others. So, yung word of God, yun yung primary na ginagamit ng Panginoon para makakilala yung mga tao. At sinusuportahan ng ating mga testimony. Kaya ganito po yon. Halimbawa, ako ay nangangaral about the Word of God. Pero yung buhay ko naman, hindi akma sa Word of God. Paano kayo maniwala? Ganun po yon. So nung nakita na totoo sa buhay ni Tabitha ang Word of God, marami ang naniwala sa Panginoon. Okay. Gusto kong ipakita yung mga pictures na yan kasi totoo lang natuwa ako. Last Wednesday, si Brother John yung nag-share ng Word of God nung Wednesday. At tinetestimony niya yung ginawa ng Panginoon sa kanya at sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. Kung paano sila dati na-involve sa isang kulto na meron pang mga drugs, okay, to deceive them. Inilabas sila ng Panginoon sa kulto na ito. At ngayon, siya ay nangangaral, tinetestimony ang ginawa ng Panginoong Diyos. Na ang Diyos yung nag-alis sa kanila mula sa kadiliman na yon para i-testify
ang ating Panginoong Diyos. Dito naman, yung si Pastor Abet. Okay. Nung siya ay pumunta sa amin noon sa bahay, gusto niya lang magtrabaho. Parang boy sa bahay para makapag-aral. Ang in-enroll niya, education. Pero later on, nung na-convert siya, nag-aral siya ng theology, nag-shift siya sa theology. And then, sinusubaybayan ko yung ginagawa ng Panginoong Diyos. Nung last Sunday, siya yung speaker. At pinakinggan ko, sabi ko, wow! Kung paano dinevelop ng Panginoon ang isang katulad ni Pastor Albert. Ang buhay niya ay isang miracle. Kung paano binago, dinevelop ng Panginoong Diyos para marami ang maniwala sa Kanya. Na dating hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero dahil gumawa ang Diyos sa buhay niya, marami rin ang naniniwala sa Diyos. Ito naman, yung pangatlo, si Pastor Arman. Yan, timing. Yung dating pastor niya sa Quezon City, nagkukwento sa akin, sabi niya, ang galing ni Pastor Arman, pero ito yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Kasi noon daw doon sa Quezon City, uma-attend siya sa church. Pero may time na may mga pumunta sa simbahan, hinahanap nila si Amanda. Oo, nasaan si Amanda? Sabi ng pastor, walang Amanda dito ah. Oo, wala. Oo. Pag-uwi ni Pastor Arman, at that time, tinanong, may naghahanap ng Amanda. Sabi ni Pastor Arman at that time, ako po yun, Pastor, ako po yun. Ako po yung dating Amanda na binago ng Diyos. Armando. At ngayon, nangangaral ng Ebanghelyo. Hindi ba miracle yan, mga kapatid? Hindi ba miracle yung ginawa ng Panginoong Diyos? At kung titingnan ko yung buhay ko, ang dami rin miracle. Hindi man ako binuhay mula patay hanggang then mabuhay katulad ni Tabitha. Marami rin akong testimonies about the miracles ng Panginoong Diyos. At hanggang ngayon, tinetestify ko ang ginawa ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, meron bang miracle? Meron bang mga ginagawa ang Diyos sa iyong buhay? At the end of the day, ang itetestify natin ay yung ginawa ng Diyos, yung salita ng Diyos, para marami pa ang makakakilala sa Kanya. Gagamitin natin, mga kapatid, ang ating buhay. Maglingkod tayo kay Kristo. Marami po ang mapagpala. Maaalala nila ang pagmamahal ng Panginoon at pagmamahal natin. And others also will believe sa Panginoong Diyos. So ang application natin, una, tayo ay dapat magpasalamat sa buhay natin. Buhay pa tayo. To be used for God's service. At dalangin natin na meron pang kalakasan. May good health pa para magamit sa paglilingkod kay Kristo. At magpasalamat din tayo sa mga talento natin, sa mga treasures natin, yung mga blessings na binibigay ni Lord para magamit natin sa paglilingkod kay Kristo. At hihingi tayo ng Kanyang biyaya na tulungan tayo, na talagang ang buhay natin ay magamit sa paglilingkod sa Kanya. At nawa, ang buhay natin mag-glorify ang Panginoon.
sa ating paglilingkod. Gusto kong magkwento bilang pagtatapos ng isang suso, snail. Meron siyang, ang pangalan niya si Barney. Okay. Si Barry pala, Barry. Meron siyang mga kasama na mga snails din. At ang pangarap nila ay tumawid doon sa kabilang kalsada. Kasi magandang lugar yon. May nagsabi sa kanila na, "Uy, doon kayo, maganda doon. May mga green grass doon, mas okay doon." So, nung sinubukan nilang pumunta, meron namang nagsabi mga palaka, "Uy, mahirap doon. May mga sasakyan na dumadaan. Mamamatay lang kayo." Nung marinig ng 6, nag-back out. Pero kasi sila lahat 18. Yung 12, nagpatuloy. Pero nung malapit na sila doon sa may, yung kalsada, may mga ibon naman. "Uy, wala kayong mapapala dyan. Okay, baka lang masagasaan kayo." Yung kalahati din, tumigil na. Okay. Pagkatapos yung 6, nagtuloy-tuloy. Pero nung pag-umpisa pa lang doon, nakita nga nila may mga sasakyan at natakot na sila. Yung 5, umatras. Yung si Barry lang, dire-diretso hanggang sa makarating sa kabila. Tapos kain siya ine-enjoy niya yung lugar na yun. Tapos pumunta yung ibon. "Uy, nakarating ka dito. Congratulations, ang galing mo pala." Pero dire-diretso lang siya. Kain lang siya ng kain. May mga palaka, tinatawagan siya. Kain pa rin siya ng kain, hindi niya pinapansin. Bumalik sila, sinabi niya sa mga kasamahan dito na naiwan, yung kaibigan yung si Barry nandun, nakatawid. Okay siya doon, pero hindi kami pinapansin. Sabi ng mga kasamahan niya, "Bingi kasi yun eh. Bingi." Pero minsan kailangan natin maging bingi. Dahil ang daming mga sinasabi sa atin. Sa mundong ito, ang daming mga distractions. Minsan kahit cellphone natin, mga kaibigan natin, mga chismates, mga marites, ang daming mga nadidisturbo. Minsan nagdi-discourage sa atin, minsan nambobola sa atin, Pero yung kailangan natin maging bingi para ang pakinggan lang natin yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Nakapokus lang sa Kanyang gustong ipagawa sa atin. May kanya-kanyang mission tayo. May kanya-kanyang pinapagawa ang Panginoon sa atin. May katulad ni Tabitha, gumagawa ng mabuti. May ibang nangangaral, may ibang umaawit. Iba-iba po ang tawag ng Panginoon sa atin. Yun ang pakinggan natin, Lord. Ano ba ang nais po ninyo sa buhay ko? Yung mga estudyante pa lamang na nag-iisip kung anong career nila, ano ang kanilang vocation, mag-pray kayo. Pakinggan ninyo ang Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoon sa mga taga Old Testament people of God, at hanggang ngayon ito pa rin yung message niya sa atin. "For I know the plans I have for you, declares the Lord." Plans not to harm you. Plans to give you hope and a future. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kasi gagamitin pa tayo, mga kapatid, para marami ang mapagpala. Marami ang makakilala sa Panginoong Diyos.
sa pamamagitan ng buhay natin. To the glory of His name.